guys! What's up? So, thank you so much sa mga sumusuporta sa amin. Ayan, una pa lang, yun na yung sinabi ko. But anyway, thank you sa mga new subscribers natin and sa mga everyday na nanonood at naghihintay ng mga videos natin. Ayan. So, ano yung topic natin for today? And very interesting din kasi own experience talaga din namin to, being an OFW before. Ayan. So, we will share to you guys yung experiences namin abroad. Yung first na trabaho namin. Grabe, no? So, ako, tama ba? Me and I. I work sa, yung first work ko noon was sa Singapore. I was 20 years old at that time. So, siya naman, isi-share din niya yung experience niya doon sa Saudi. Okay, so kung ikaw, gaya namin na either way, either mag-work ka, first work mo sa Saudi or mag-work ka sa Singapore, and yun, I hope na ma-impart namin yung experiences namin abroad. Ayan, so excited din kami to ma-share sa inyo yung mga maybe good and ano ning tawag nun, yung gusto kong word, good. Hindi ko naman sinasabing bad kasi hanggang ngayon is dala-dala pa din namin, di ba, yung mga experiences namin. So, yun. Una is, paano kami nag-prepare before departure or before kami pumunta doon. So, I was 20 years old back then. And siguro, 20 years old. So, sa akin noon, so, grabe, no? Pero, naman, kahit matagal na, very fresh pa din naman kung ano yung mga nagawa. Okay, yung mga na-experience nga natin doon. So, yun. So, preparation before departure. Siyempre, as first-timer, di ba, very excited ako. Nagdala ako ng mga, dun sa luggage ko, nagdala ako ng mga delata, ganon. Kasi may mga napapanood din ako noon, delata na pwede kong magamit sa first months ko doon. Mga siguro, tag nito, yung mga shampoo. Hindi naman sa madami, pero at least meron akong gagamitin, di ba? Kasi, hindi ko alam kung sasahod ako agad or may sahod na, 'di ba? So wala akong idea. So in preparation, at least meron akong gagamitin, 'di ba? Kaysa naman yung pupunta ako doon na alam mo 'yun, mararattle na ako niyan. So, yun yung preparation ko. And hindi, syempre first timer ka, yung mental preparation is hindi parang excited ka 'di ba? Mataas yung excitement mo, feeling natin is alam mo yun, makakapag-ipon na tayo, ano pa ba, makakapasyal, syempre first time mong mag-eroplano, alam mo yun, nandun yung peak talaga ng excitement mo. Yun, so yung mental preparation talaga is medyo pa siya, so kasi first timer nga. Unlike sa Germany noon, na parang nandun talaga yung mental preparation. Anyway, so ano pa ba? Excited din kasi syempre bagong environment, yung workplace, ayan. Basta sobrang excited. That was 2010. Lapit lang kasi ang Singapore sa atin. Oo, so malapit lang siya. Ayan. So, first impression, nung lumapag na ako ng Singapore noon, first impression ko, para siyang Pinas na developed. As in developed. Madaming buildings, ang sarap ng hangin, tapos, syempre nanibago din ako kasi Chinese, 'di ba? May mga Chinese na nagsasalita pero most of them naman is nag-i-English, kaya okay lang din. Ayan, first impression. And sa environment, sobrang linis ang Singapore. Okay? So, 'yon. Pero on my ayan, first impression muna. 'Yon, maganda, malinis. Hindi kagaya dito sa Pilipinas kasi may mga, 'di ba, may mga kalat-kalat all
kahit saan ka magpunta. Pero doon talagang malinis siya. Well-maintained ang Singapore. So, yun. House setup. Sa amin nun kasi dorm siya. So, yung work ko, nag-work pala ako sa nursing home, sa Pasir Ris. Shout out sa mga taga Pasir Ris or nag-work sa Pasir Ris. So, yung workplace ko, so nandito yung workplace ko, no? Parang 3 level ata yun or 2 level yung workplace. Tapos, dun sa third floor or 4th floor siguro yon. Doon naman yung dorm namin ng mga nagtatrabaho doon. Taas kayo. Oo. So kapag pupunta ka sa sa Singapore, either nursing aid or enrolled nurse. So sa akin noon kasi as a beginner, hindi pa nakapag-take ng exam ng Singapore pero license dito sa Pilipinas, ang unang level mo talaga doon is nursing aid. Okay? So, noon, yon. So, yung house setup namin, yun nga, nandun kami sa pinakamataas. So, kapag work na, for example, ang work namin is 7 o'clock. So, bumababa ako niyan ng mga 30 minutes before. So, very lang, kasi nandun lang yung work sa baba. Ganon. So, hindi ka talaga malilate. At walang reason na malate ka. Parang ganon. Oh, no! So, sa room namin, tigisa naman kami ng mga beds. Okay, provided naman nila yon. So, meron kaming own cabinet and single bed na bed. Apparently. Single bed. Hindi siya double deck. Single siya. So, sa amin nun. So, sa isang room, maluwang siya. Maluwang yung kwarto namin. So, kung ma-remember ko pa, parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga 8 kami, pero maluwang talaga. Siguro it can fit mga around 15 sa sobrang luwang. Pero 8 lang kami doon, all girls. Ayun. So, doon sa dorm, maraming mga rooms. Siguro, mayroong 2, 5, 6, 7, mga 8 na rooms. So, sa 8 na rooms, siguro mga 8 or 10 ang nandun sa loob. So, ganun kadami pero maluwang talaga siya. Yun. Ganun yung house setup. May mga may mga ka-work din kami, lalo na yung mga may asawa, tenured na, or enrolled nurse or staff nurse na din doon. So, stay sila outside. Live out yung tawag doon, yung dorm outside na. So, nagre-rent sila outside the vicinity. Ayun. Workplace. So, sa work namin, ako, being a nursing aide back then sa Singapore noon, so, nag-work ako sa ambulant na nursing home na medyo sabi na natin psych ward kasi may mga schizophrenia sila, hindi lang naman sila ordinary, for example na elderly, hindi. Usually mayroong mga schizo. So napunta ako doon sa female ward na may mental problems. Okay? So at first, syempre wala akong experience noon, talagang nag-adjust ako ng 1 taon. So, on my 3 months doon sa work ko, sa experience ko, talagang nag-went down yung weight ko noon, as in talaga, drastically, hindi, wala na yun eh. Drastically na bumaba talaga, as in, sobrang pumayat talaga ako. So, yung work ko doon as a nursing aide, I don't know kung makaka-relate yung other nursing aides sa hospital sa Singapore. So, sa amin noon is, doon sa, kapag morning ka, ang trabaho mo bilang nursing aide is magpapaligo kayo. Yun yung una nyong gagawin. Magpapaligo kayo,
talagang pipilitin nyo yung mga matatanda kasi Ilan nga, ang pinapaliguan mo? ay madami, 30 kasi Ilang may oras? mga bedbound din. Oras Yun. mo pinapaliguan? Hindi, kailangan mong habulin yung oras kasi Ilang oras yung time ng pagligo? 1 isang hour? oras. Tapos 30. 30. Wisik-wisik lang. Ay, hindi talaga wisik-wisik, talagang wash yan. So, nung una, syempre magpapaligo kami, tapos mga tenured na yung mga kasama ko noon, as in, ang bilis nila. Solid talaga, even na mabilis yung transition, yung palitan ng damit, pag-alis ng pagligo sa kanila, talagang mabilis pero quality. Okay, yun naman yung maganda sa mga kasama ko noon. Mga masisipag. Sa kanila ko din na natutunan na alam mo yun, na kailangan mong pahalagahan yung work mo. Na alam mo yun, kahit mabilis pero dapat maganda yung service mo pa din. Yun. So nagpapaligo kami. Ako mag-isa ko doon sa CR nagpapaligo, yung 4 na kasama ko nagpapalit ng damit, tapos nagpapalit ng diapers, mga ganon. So doon sa a glimpse lang doon sa work namin noon kapag nagpapaligo, talaga siya, kailangan na malakas yung loob mo. Okay? Kasi may mga times na pupupup, 'di ba, yung mga matatanda, ganyan. So dapat hindi ka maselan. Okay? So as in maano talaga, physical talaga. Okay? So dapat kung mag-work ka doon, kainin mo kaya magpatabak ka. Magpatabak ka. So kapag kapanggabi ka naman, mag-isa mo lang. Okay? Kapag medyo tumatagal ka na, mag-isa mo na lang. So ang trabaho ko noon kapag panggabi is pinaplansya ko yung gagamitin ng mga matatanda the following day. Okay, pinaplansya yung 30 na damit, 30 na damit sa pants, plaplansyahin mo yun. Tapos gagawa ka ng meal nila, ng breakfast nila. So for example, dapat memorize mo din ha. Breakfast nila, kaya toast? Oo, kaya yan. Kaya toast. Tapos kung may mga may mga diabetes yung mga matatanda, hindi mo dapat bigyan ng, alam mo, may mga certain talaga sila na mga Diet. milk, mga diet. Kaya dapat, yun din yung isang adjustment ko noon, is dapat memorize ko yung 30 names ng mga pasyente namin. For example, di ba, hindi lang naman kagaya sa atin na, sabihin na natin, yung pangalan ko, Christina. Sa kanila, kailangan mong memorize. And for example, Tanjok yan, Tanshu, blah blah blah, 'di ba? So medyo medyo tricky siya na, alam mo 'yun, talagang Memorize mo na? Memorize mo noon? Oo, memorize naman lahat. 'Yon. Si Chinua, yan yung mga favorite kong matatanda noon. So, 'yon, kailan i-memorize. And kailan din i-memorize yung meal nila ng breakfast. And yung pinaka din na experience ko din doon is kailan mong palitan yung diapers ng, sabihin na natin na kung 30 yung patients mo, 25 doon yung naka-pampers. Okay? Tapos, yun, imagine mo Kung may poop lahat sila. mag-isa mo. Minsan kasi kailan mong mag-isa. May mga may mga floaters lang na nag-help sa'yo, pero syempre kung hinahabol mo yung oras, hindi mo nahihintayin yung floater mo na dumating kasi nga talagang nagro-ronda-ronda pa yan ng ibang wards. So kailangan mo nang unahan. Minsan natapos mo na lahat, kakarating pa lang niya, parang ganun. So yun naman yung panggabi na trabaho bilang nursing aide sa nursing home sa Singapore. Yun yung work ko. Okay. So ano pa yung work ko noon? Ganon. Ang off namin noon was once a week lang. So imagine mo kapag Ilang hours ang duty? 8 hours. Ay, 8 hours. Oo. So 8 hours tapos may mga split duty din. Yun yung ayoko, split duty. Parang alas 12 mag-out ka tapos babalik ka lang alas 3.
Yung tipong matutulog ka, tapos bitin, di ba? Yun. Doon sa workplace din namin, free meal naman siya. Yun naman yung maganda. Pero minsan Ano kinakain nyo? kangkong. Ano ba? Hindi, may tayong mga Pilipino, 'di ba? Very innovative naman tayo. Ay, so yung mga ka-duty mo din ang nagluluto? Hindi, merong may mga fish fillet. Eh syempre, kung everyday naman na fish fillet, minsan ginagawa nila na munggo sila. Yan, munggo with fish fillet. Yan ang pang sahog. Or fish fillet na sweet and sour. Ganon. What fish? Hindi. Minsan, pakaso hindi sila masyado sa baboy. Kasi may mga Muslim kasi. Pero ang pinaka-favorite ko doon, kapag maraming pakwan, Anli pakwan, kasi favorite ko nga yun. Anli, as in Anli. So, yon. Ano pa ba natatandaan ko? So, kapag ka-off, pumupunta naman din ako sa city noon. Kasi yung city was around 1 hour away. So, medyo magti-trend pa ako or pumupunta ako sa church. Diba? Kailangang humingi ng lakas. Ayan. So, grateful din naman kahit ganon. Kahit mababa yung sahod. At least, mga lang. Nabutan ko yung 500 Singapore dollars nun. So, hindi ko alam. Parang around almost 15,000 at that time lang. So, yun. Pero at least, naman siya, worth it naman kasi sa hirap ng napagdaanan ko din sa Singapore, kahit anong hirap na naranasan ko din, hindi talaga mako-compare yung sacrifices doon sa Singapore noon, as in. Kaya salute sa mga nurses, sa mga nursing aides, or even lahat ng mga nagtatrabaho sa mga mental wards, mga psychiatric wards, kasi sobrang hirap. May mga times pa na kumakain sila, tapos nagtatapunan sila ng mga pagkain, ng mga rice, tapos may mga ulam pa sila na dadaan na lang sa mukha mo, matatamaan ka, alam mo yon. So yung patience mo talaga is, kahit na sobrang patient ka sa mga surroundings mo, talagang nag-e-exceed din talaga siya. Pero yun nga, experience-wise, sobrang worth it talaga yung work ko noon sa Singapore. And mahal ko ang Singapore. So, ano yung impression ko noon sa Singapore before ako pumunta and after? So, yun nga, sabi ko nga, talagang sobrang happy, excited nung before ako pumunta doon. And syempre siguro may mga times na nung nandun na ako is, alam mo yon, yung adjustment period sobrang hirap. So buti may mga kaibigan tayo doon noon. Iba talaga kapag hindi mo talaga malabanan or kapag nandyan na yung family, antang nito, yung yung mamimiss mo yung family mo? Sickness. Heimweh. Ano ba? Homesickness. Yan, yung homesickness. Kapag andyan na yung homesickness, talagang hindi mo talaga may iwasan na maging malungkot. Kahit nasa work ka, marirealize mo kapag may mga family members ka, for example, na may sakit, may nangyari, tapos iba yung naaalagaan mo. So, doon na yung parang realization na gusto mo nang umuwi. Nung first year ko doon sa Singapore, nung tumawag ako kina mama, gusto ko nang umuwi. Parang ganun. Parang hindi ko natakaya. Ganyan. Mga ganong eksena talaga. Dumadating talaga sa point na ganun. Hindi lahat nasa erratic. Nasa excitement or happy. May mga times din talaga na malulungkot ka. Pero yun yung experience ko. I'm just telling what I felt before. So ano yung advice ko sa mga pupunta doon sa Singapore? Okay, sa Singapore.
sa akin, go lang, 'di ba? Be excited lang sa mga experiences, lalo na kapag first time mong pupunta doon. Be excited lang sa kung ano yung mangyayari. Basta maging ano lang, prayer lang talaga. Mag-pray lang talaga all the time. Kasi hindi naman ibibigay sa iyo yon kung walang rason. 'Di ba? Maybe maging footstep lang yon na para sa mga darating pa sa'yo. Yan. Magandang Singapore as in, maganda. Lalo na kapag off day mo. Pag off mo, mamasyal ka, diba? Yan. Yun lang naman for me. So, ikaw naman, ano yung mga experiences mo sa Saudi bilang first country mo nung nag-uumpisa ka sa nursing career? So, ayun, ang first, bukod dito sa Pilipinas, no, yung pinaka-first na experience ko abroad is yung mag-work sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayun, so, ang area ko noon is NICU, neonatal ICU, tapos nursery. Ayan. So, actually, wala akong experience sa mga areas na yun. So, anyway, yung preparation ko muna before departure, actually, parang nagbaon ako ng bigas. Talaga? Buti hindi ka hinarang. Isang kilo lang ata yun. Kasi feeling ko, pagdating doon, sino naman wala namang agad-agad na grocery. Unlike Hindi mo alam kung may grocery doon. Unlike sa Germany noon, pagdating natin, may grocery yung employer natin. And then, of course, bukod sa mga first weeks, syempre, kailangan mo, i-prepare yung sa money, di ba? Yung pocket money mo. Magkano ba yung pocket money ko noon? Hindi ko na matandaan. Yeah, oo, yung pocket money pala. So, mga 20 siguro yung pocket money ko. Ganun. Tapos, bumili ako. Syempre, lahat ng mga kailangan, mga pwede mong gamitin on your first weeks or first month in Saudi, prepare ko na, parang ganun. So, yung mga documents, of course, kasi pagdating mo doon, di ba, baka may mga kailangan pang i-submit. And mentally, syempre, prepare mo yun kasi first time ko mag-abroad, syempre, kinakabahan ako niyan. So, kaya first time ko mawalay sa family, tapos 2 years contract yun, na walang Mahirap uwian. sa Saudi, no? Walang uwian yung 2 years na yun, kasi nga, I think kami ang mag-shoulder pag uwi kami for vacation. So, ayun. So, mentally, ayun, kahit prepared ka mentally, pero pag andun ka na, talagang darating din yung time na, ayun, may homesickness ka. Homesick ka, I mean. So, ayan, so, yun naman yung preparation. And actually, diba first time ko mag-abroad, so parang hindi ko na plan lahat. I mean, hindi ko plinan na ito dapat ang ipunin ko or what. So, walang ganung preparation. So, parang excited lang, sige, abroad tayo para at least may experience, so uwi din ng Pilipinas or mag-cross country if ever. So, ayun. So, ayun, yung pagdating ko sa Saudi, that was 14 years ago kasi, so kailangan kong alalahan kung ano nangyari. So, pagdating namin doon, sinundo kami. So, first impression ko noon, nung on the way na kami papunta sa hospital, kasi doon din yung accommodation namin, sa tabi lang ng hospital. Private na. Oo. Tapos, nung tignan ko yung surroundings, so, umaga or tanghali ata yun. O, tanghali. Yung time na yun. Sabi ko, parang walang tao na naglalakad? Parang nakakatakot kasi kahit sa Riyadh kami, pero malayo from the city, actually. So, parang walang naglalakad, mga lalaki lang nakikita ko naglalakad, parang gano'n. So, parang nakakatakot ata dito, parang gano'n. Tapos, pagdating sa hospital, ayun, ito pala yung dito pala kami mag-work. Tapos, merong separate na entrance para sa accommodation ng
nurses. So pagdating namin doon, na prepare na pala, new accommodation yun for nurses na ginawa nila. So para yung box house natin na Separate. ano bang tawag doon? Yung Dorm? container van. Ay talaga, Oo. container? Oo. So Okay magkano na rin. yun? Container van, ano tawag dito? 2 container van na mahaba. Tapos may room. Siguro yung ilang meters? Siguro 3 by 3 meters. So so pagpasok mo, ganun na. Pagpasok mo on your right, so yun na yung kitchen. Sa tabi ng kitchen, yung common CR. On our left, yun na yung container van na 2. Tapos may hallway. Ganun. Container van pala kayo. Oo, container Akala van. ko dorm na parang ano. Hindi, kasi Ay talaga. way back 2010 Oo, yun. na ano kasi nakita ko Tapos din yung first room, yun yung kinuha kong room. So yung mga kasama ko sa room is kaklase ko ba sila? Hindi, kasama kong nag-apply. So kilala ko sila. Si Nikki at saka si Jen. So yung iba na nandun sa pinakadulo, mga Muslim na dati nang nagtatrabaho. Dati nagtatrabaho doon, tapos lumipat sila sa accommodation na yun. Tapos, ayun, grabe talaga. Talagang lahat na ng rooms occupied. So, ilan kami? Ilang rooms ba yun? I think 10. Madami din. 8 or 10 or 7 to something. So, madami. So, yung sa CR, siguro mga 8 siguro yun na cubicle. Yeah. Tapos, yung sa kitchen namin, malaki naman siya. So, dun sa kitchen, may 2 malalaking freezer. Yung di ganun na box na freezer. Oo. So, imagine, yung 8 rooms or 8 to 10 rooms sa left Doon and sa lahat. right, doon mag-ano ng karne. Kaya minsan kapag nag-grocery kami, grabe hindi na ma-close yung sa hindi na dami. ma-close yung freezer sa dami nang naglalagay. Tapos ayun, once a month din kami mag-grocery noon, guys. Imagine that. Once a month. Ibig sabihin, lahat ng kakailanganan namin sa 1 month na yun, kailangan na namin bilhin. So, pwede namang pumunta sa Batha, no? Bata. Pero, i-request pa namin yun sa, Mudir. oo, dun sa, magre-request pa. We would like to, ganyan. Tapos lalagay mo yung, kung sino yung pupunta. Tapos Ay, for ganon. approval pa, girl. So, ganun. So, ayun, grabe, mahirap yung situation namin dati noon. Lalo Way nung back. dumadami kami, syempre, gusto mong bilhin lahat, tapos hindi mo mailagay lahat. Kaya na minsan nasisiraan kami ng mga meat kasi hindi talaga na-freeze ngayon. Ganyan. Tapos, so yung workplace namin, katabi lang namin yung hospital. So, more on maternity hospital siya. So, daming nanganganak doon. Mura siguro doon kasi alam mo yung shift namin noon. 12 hours I think ang shift namin. Yeah, 12 hours. Tapos, sa shift na yun, 10 ang nanganganak, girl. So, ibig sabihin, pag NICU ka, or nursery ka, ikaw ang magka-catch ng baby. sa 10 na 8 yun. hours or 12 hours na shift, 10 yung nanganganak. So, ayun. So, yung workplace namin, sa second floor kami. So, dun sa nursery, nagulat din ako kasi pagdating nung inorient kami, ang daming babies. Ang census, umabot ng up to 25 to 30 babies. Ay, dami din. Tapos, sinong duty? Mag-isa lang ang duty na nurse. Pero may kasama kang Saudian. May kasama kaming Saudian na sila yung nag-roam ng mga babies dun sa mga mothers nila. So, pero ikaw talaga yung care. oo, ikaw yung in charge. So, marorotate ka din sa katabi mo na NICU. So, ang first na incubator nun is mga 6
incubators, tapos mag-isa ka lang. So, kung 6 babies ang nandun, mag-isa ka lang. Mag-take care sa kanila. Tapos mag-a-add pa sila ng incubator. Siguro mabot nun ng mga up to 10. Grabe, Tapos no? mag-isa mo lang. So, pag naka-duty ka, dalawa kayo nung kasama mo. Sa nursery siya, sa NICU ka. Parang ganun. So, kung magtatawag yung... Sa mga hindi nakakalamang NICU, kasi syempre may nursery. Anong difference ng NICU sa nursery? Sa yung mga mga hindi sick babies, of course, is nasa neonatal. NICU, kasi Oo, ICU. ICU siya. So, yun. So, for example, magtatawag sila sa delivery room, baby, catch baby, ganun. Pupunta Agad-agad ka ka. naman pupunta. Ikaw magkakatch, hindi yung doktor. Kasi ay halos kami yung mga nurses ang nagkakatch ng baby, kasi minsan yung doktor, di ba, may magtatawag ng tatawagan namin yung doktor, aakyat pa yun from the OPD. So pag lalabas na ng baby, ikaw magkakatch, tapos ko na rin mag-revive kung wala pa yung doktor. So natutunan ko din mag-revive ng baby, ganyan. Tapos magugulat na lang yung umiiyak na pag nandyan na yung doktor, ayan. Tapos, yun nga, imagine kung 30 ang babies na census mo, tapos feeding time na nila, yun yung masaklap. Kuha kami Iiyak sila. ng cloth, ipupunta namin dito, tapos isasaksak na. Paano yan? Dalawang Grabe baby. talaga yung practice doon. So, kapag natapos na, minsan, ilang ml ba yung pinapadede? So, pag nagsuka-suka na siya, ibig sabihin na ubos na niya yung isang bottle ng... Hintayin mo pang mag-burp, tas isang baby na naman. Pag-dedehin isa-isa kasi, mag-charting ka din, pa. no? Madidrain Pero, ka. mabuti na lang yung kasama namin na taga-wadha ng baby. Wadi pala, taga-wadi ng baby sa mga rooms. Tutulong din magpadede. Ayun. Tapos, kami din ang pag kailangan ng diba? Ng blood test, diba? Kami na din ang nagtuturo. So, Extra. hindi talaga sterile doon, guys. Pero siguro noon, doon sa Way place back 2010 nyo. pa naman kasi yun. Anyway, Oo. so yun. So, kung sa NICU Sa amin ka kasi naman, noon public, government, kaya talaga siya. pag nung sa NICU naman, ang maganda, natutunan ko din kumuha ng ABG, yung tutusukan mo yung dito yung singit ng ABG, natutunan ko din yan. Artery. Oo, tapos kami din ang naglalagay ng NGT. Hirap nun ah. Madali lang, girl. Baby. Sa bagay, Kami gaganon mo lang eh. yeah. Pupush. So, yan, madami Grabe, namang no? skills na natutunan dun. Pero, syempre, iba naman ang standard kasi ng Saudi. Way back 2010 yun. So, iba naman na ngayon, di ba? Tsaka private hospital kasi yun sa amin. So, ayun, once in a week din yung namin, off namin. Tapos, Parang itutulog mo lang. ganun. Tutulog mo lang Diba? talaga. Magigising ka, mag-work ka, pag uwi mo, magluluto ka, matutulog. Parang gano'n. Parang ang sad. Parang ang sad. Tapos, Hindi ka pa makakalabas, no? nag-introvert kasi din ako noon. Kaya, imagine, sa 2 years na yun, never akong nakapunta ng Batha. Grabe. So, ibig sabihin, once a month lang ako umaalis na or lumalabas. Minsan, once in a while, sumasama din ako sa mga pagpupunta sila ng mall, nasusulat din yung pangalan ko. Tapos, nung pumunta kami ng mall, grabe, magugulat ka, nakatara silang lahat. Oo. Ganito pala dito. So, ayun, overall, mahirap ang work sa Saudi. Wala namang madali, diba? So, ayun, ang pangitan nangyari naman sa akin doon is, gusto ko nang umuwi after 2 years contract, pero dahil understaff, so hinold kami. 4 months kaming nag-extend. Ganun talaga, no? Oo, tapos, sige, sabi nung pwede na kayong umuwi, pero half lang ng plane ticket ang babayaran nila. So, kami naman, uwing-uwi na kasi nga pagod na rin kami sa dalawa kami Ayun. Pinush na lang namin ni BFF na umuwi kahit mahirap yung kasi sobrang stricto dun. Sobrang stricto yung mudir doon. Pero, ayun.
charge to experience. So, ayun. And ang maganda yung sa'yo kasi lately ka lang or few years ago ka lang nag-Saudi, di ba? At maganda yung napuntahan niya kasi government naman. So, After ko ng Singapore noon, nag-Saudi naman ako. Maganda yung Patakaran. napuntahan niya. Government. Yan, yung mga pusa sa... Maganda yung napuntahan niya. Yes. Yung accommodation niya, maganda. Oo, malapit kami sa bayan. Yun. Ano lang. Maganda, as in, yun yung pinakamagandang experience ko being a nurse sa Saudi kasi na diabetes nurse na doon ako sa diabetic clinics, yan. Kaya yun. Hindi ko muna kasi ang topic natin is yung initial na So, ayun, lastly, ano ba yung advice ko Advices. sa mga first time mag-abroad, di ba? So, bukod sa preparation na na-share ko, siguro, yung pusa. siguro, Yan ang ito background. yung parang isang lesson ko na first time mag-abroad, lesson learned. So, dati kasi, di ba, kahit di lumalabas, kasi konti na kasing sahod noon, 23,000 lang. So, paano naman ako makapag-ipon ng malaki, di ba? So, yun yung hindi ko napaghandaan. Yung pag-uwi ko sa Pilipinas na wala akong backup plan. Na konti lang, siguro 100,000 lang yung naipon ko for the whole 2 years na yun. So, if ever na first time mong magpunta ng Germany or kahit anong country yan, siguro you need to plan din or you should have financial goals, parang ganun. So, kailangan mailatag mo yung goal mo. So, for example, in the next 5 years or 2 years, 3 years, magkano ba dapat yung ipunin ko? Or magkano ba dapat ang naipon ko na? Magkano yung kailangan kong ipunin or itabi for my savings or for my emergency plan? Emergency fund. So, ganun. Wala akong ganung mga thinking noon. Kasi bata pa naman. Kasi ang gusto natin 20s is pa lang tayo. parang bumili ng ganito, mag-provide sa family, magpadala. Minsan, kakapadala, wala na tayong naiipon. Tapos, may mga times na deserve ko to. Kailan kong bumili naman ng something for me. Hanggang sa after how many years ka na nagwo-work, wala ka pa ding naiipon, ganun. So, yun yung realizations din namin na sana nun pa financially literate na kami, sana natuto kami sa school or sana naman sana ng school about saving money, mga ganung bagay ba? Or nasuso na sana dati yung reels on financial Or yung, alam mo yun, dapat alam na namin yung how to make passive income, mga ganon. Yeah, kasi para pagdating ng panahon, hindi ka na lang work ng work or hanggang sa retirement, di ba? Hanggang 65, nag-work ka pa din. Dapat ngayon pa lang, as early as those days, that years, 20 years old or even, di ba, mas maaga sana na nalaman namin na may mga ganong streams of income para pagdating ng panahon, 30s ka na, 40s ka na, alam mo yun, you are enjoying life na lang. Mga ganun. So, yun yung mga realizations namin na mayroon palang ganun. So, ayun, dati kasi pag nung of course, nung nasa Saudi ako, nanonood lang ng movies, pero ayun, dapat parang nasayangan ako sa mga extra hours ko na sana naghanap pa ako ng iba pang pagkakakitaan, parang ganun. Wala kasi akong goal noon eh. Walang goal. Parang makapag-ipon lang. Nanonood pero hindi siya lang. specific kasi mag-abroad ako para makapag-ipon. Pero hindi specific kung magkano yung gusto kong ipunin. Kaya parang bird. Parang di ko na manage. Kaya yun yung talagang lesson learned nung first time ko mag-abroad. Kasi may mga times kasi na hindi mo inaasahan na may mga emergency, yung mga natatago mo dyan sa emergency fund mo, for example, nahugot siya, ganyan. So, habang bata pa kayo, para namang ang tanda-tanda na, ngayon, aralin nyo paano yung, alam mo yun, i-save yung money nyo, paikutin yung pera nyo,
invest. nyo habang bata kayo. Or, yung ay, For- learn, invest your time learning on how to make passive income. For example, wala kang idea about businesses. Alam mo yun, parang nakakapag-ipon ka kahit papaano, di ba? Maybe you can start doon sa rentals, sabi na natin, may mga din may mga other sources of income, dropshipping, marami dyan. So, lately lang talaga namin din na na-realize nung nasa Germany din namin. So, gladly, yun din yung reason kung bakit na din kami nandito sa Philippines kasi we found another stream, di ba? Yun. Yun lang. Kaya na 40 minutes tayo. Oo nga. So, it's nice to share, di ba, yung experiences namin para at least, I hope na kung bago ka man dyan sa Singapore or sa Saudi, keep on pushing lang kasi habang bata ka pa, diba? And save, invest, yun, para pagdating ng panahon, diba, you will enjoy more of life. Diba? Hindi yung parang, for example, saka ka mag-enjoy ng life pag retired ka na. Kasi kapag retired ka na, nandun na yung magpapakita na yung mga sakit-sakit natin, mga ganyan. The age of 65. Yeah. So, anyway, yun lang naman mga kanegosyante, and thank you so much sa panonood sa amin, and maybe you can, comment dyan sa baba kung ano pa yung mga topics na gusto nyong matapik natin. Yun lang naman, and have a good night! Bye! Ciao!